Magandang umaga ulit mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tinanong ng binata si Jesus kung ano ang gagawin niya upang makapasok sa buhay na walang hanggan or ang binata ay may pagnanais na pumasok sa kaharian ng Diyos or buhay na walang hanggan. Ngunit hindi niya alam kung paano. Binigyan niya ni Jesus ang guidelines. Kung gusto mong makapasok sa kaharian ng Diyos o buhay na walang hanggan, sunusunod mo ang mga utos ng Diyos. Sabi niya, binata, na tinutupad ko na po lahat iyon. Pero para kay Jesus, hindi sapat na sundin lang ang mga utos ng Diyos. Ngunit tinanong siya ni Jesus, humayo ka at ibenta mo ang lahat ng mayroon ka. Ibigay mo lahat mga dukha at bumalik ka, sumunod sa akin. Ito pa mga kapatid, minsan tayo, unfortunately, yung kabataan, tumangi siya, ibenta ang lahat at sumunod kay Jesus. Nais niyang makapasok sa kaharian ng Diyos, ngunit ayaw niyang sundi ang tagubiling o guideline ni Jesus. Ganon din ang karamihan sa ating mga kapatid. Gusto natin pumasok sa kaharian ng Diyos o may buhay na walang hanggan, ngunit ayaw nating magsakripisyo. Hindi instant ang langit. Nagsakripisyo tayo para ito. Sinabi ni Jesus, kung sino ang gustong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus. Ivalue natin ang krus. Sa pamamagitan ng krus, tayo ay maglilitas. Ipinangako sa ating ni Jesus ng krus, hindi instant heaven. Hindi instant kaharian ng Diyos. Gumagawa tayo at nagsakripisyo tayo para makapasok kaharian ng Diyos. Kailangan nating ibenta ang lahat ng hindi kailangan nating. Ibenta natin lahat, ari-arian natin. Ang ano po ang ari-arian natin? Tulad ng ating mga kasalanan, yung ang ari-arian natin upang tayo maging magmana ng langit. So mga kapatid, ang pagbasa Ebanghelyo ngayon ay nag-challenge sa ating lahat na gusto natin pumasok kaharian ng Diyos pero ayaw nating magsakripisyo. Kailangan nating magsakripisyo. Kailangan nating ipasanin ang krus natin. Yung ang guideline para sa ating pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen.